programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Bakit niyo dinukot si Papa? Bakit niyo siya sinaktan? Tell me! Instead of focusing your energy on making... Narito na nga ang ating mga pakaabangan mamaya sa abot kamay na pangarap. Unti-unti na ngang lumalabas ang mga akusasyon dito ni Giselle dito kay Moira dahil sa gustong mangyari ni Giselle na gustong pakuhanan ng fingerprint itong si Moira at ganun din itong si Zoe. At dahil dito, magtutugma ang mga fingerprint dito ni Moira at ni Zoe dito sa mga ebidensya na nakuha ng mga kapulisan. Dahil dito, diretsahan na tinanong ni Giselle itong si Moira na kung bakit nga raw pinadukot nila ang kanyang papa. Ano ba daw ang motibo nito? At dito naman na sumagot itong si Moira kay Giselle na imbis na mag-akusa daw ito kay Moira, dapat nasa tabi daw itong si Giselle sa kanyang ama. Baka hindi na niya maabutan pang buhay itong si Don Pepe at critical nga ang kalagayan ngayon dahil sa cardiac arrest nito. At maya-maya naman ay nagulat nga itong si Giselle nang biglang tawagan siya dito ni Lynette at ibalita tungkol dito kay Don Pepe na nag-cardiac arrest nga daw ito at ni-revive ngayon nila Annalyn Santos at dito naman ni Carlos Benitez. At dito naman nakabado na pinuntahan agad ni Giselle itong kanyang papa sa Eastridge Hospital. Dahil narito nga itong si Giselle sa Apex habang kinukuhanan ng fingerprint itong si Moira at ganoon din itong si Zoe. Samantala, tudo naman ang mga panalangin dito ni Zoe na sana raw ay wag nang mabuhay pa itong si Don Pepe dahil kapag mabuhay daw ito, tiyak na makapagsalita nga raw ito kung sino ang tumulak sa kanya at kung sino ang nagpakidnap sa kanya. At dagdag pa dito ni Lynette habang nag-uusap sila dito ni Chang Susan at Diyosa na sana nga raw makarecover na nga itong si Don Pepe nang sa ganon ay malaman na nila kung sino talaga ang nagpadukot nito at nang sa ganon ay maparusahan. At sumang-ayon naman itong sina Chang Susan at itong si Diyosa. At dito naman napalihim na nakikinig itong si Carlos Benitez. At sa isip-isip dito ni Carlos na nararapat daw na hindi na magising pa itong si Don Pepe nang sa ganon hindi na lalabas ang kanyang sekreto tungkol dito sa pagkatao ni Zoe na siya nga ang tunay na ama nito. At hindi naman mapakali itong si Carlos kaya agad na tinanong ni Lynette kung ano daw ang problema at dito na raw nakapag-usap itong si Lynette at itong si Zoe. At okay lang daw kay Lynette na hingya ng mapagsabihan ni Zoe ng problema itong si Carlos at ito ring na anak niya ito. At wala ngang kaalam-alam itong si Lynette dahil yun talaga ang totoo na anak nga ni Carlos itong si Zoe. At hindi naman mapalagay itong si Lynette dahil iba daw ang kanyang sinasabi kaysa kanyang naramdaman. Yan naman ang sinasabi niya dito kina Diyosa at Chang Susan habang dumadalaw nga itong si Chang Susan at Diyosa sa bahay nila ni Lynette dahil hindi nga daw ito mapakali. Simula nang nilooban sila ay hindi na daw makakatulog itong si Lynette dito nga sa bahay at subukan daw ni Lynette na magpaalam kay Carlos na samahan mo na siya dito nila Chang Susan at Diyosa kapag gabi. Dahil minsan ay umalis daw itong si Carlos na hindi nagpapaalam. Ang tanong, papayag nga ba itong si Carlos na doon sasamahan Aling Susan at Diyosa itong si Lynette na ngayon nga ay gusto niya masulo niya itong si Lynette upang magkaroon nga daw sila ng sariling pamilya. At ang abangan natin dito kung talagang masasawi na nga ba itong si Don Pepe at hindi naman hahayaan ni Annalyn na basta na lamang mawawala ang kanyang lolo na hindi niya nalalaman kung ano talaga ang tunay na nangyari nito. Yan ang ating abangan mamaya sa abot kamay na pangarap.